mga ginoo at ginang. Nagulantang ang buong Europa nang bigla ang magpatawag ng isang kagyat na press conference ang hari ng Espanya na naglabas ng isang pahayag na yumanig sa buong mundo. Ang Pilipinas ang guro na dapat nating tularan. Masyado na tayong naging palalo. Dalalaba, alalaba, 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 alalaba. Ano ang nangyari? Para ang isa sa pinakadakilang monarkiya sa Europa ay magbitiw ng ganito kahindik-hindik na salita. Nagsimula ang lahat 4 na araw na ang nakalipas dahil sa isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. Nagkaroon ng malubhang teknikal na problema ang Royal Aircraft ng Espanya kaya napilitan itong biglaang lumapag sa kapuluan ng Pilipinas. Ang unang reaksyon ng mga miyembro ng maharlikang pamilya noon ay, isang maliit na bansa sa Asya? Paano nila tayo tatanggapin sa paraang nararapat sa isang harit reyna? Ngunit makalipas ang 72 oras, ang kanilang pag-iisip ay nagbago ng 180 degrees. Ang mga nangungunang ahensya ng balita sa mundo tulad ng BBC, Reuters, at AFP ay dumagsa sa Metro Manila. Ang mga lider ng mga bansang Europeo ay sabay-sabay na nagdaos ng mga kagyat na pagpupulong. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, ang Chief of Staff ng Royal House of Spain. 25 taon na akong naglilingkod sa kamahalan. Ngunit ni minsan sa aking buhay ay hindi pa ako napamangha ng ganito. Ngayon, maririnig ninyo ang hindi kapanipaniwalang kuwentong ito mula mismo sa aking bibig. Magandang araw. Ako si Carlos Martinez, ang Chief of Staff ng Royal House of Spain. Sa loob ng 25 taon, sinamahan ko ang kamahalan sa iba't ibang panig ng mundo mula Europa, gitnang silangan, hanggang sa Amerika. Naranasan ko na ang hindi mabilang na paraan ng pagtanggap, tumuloy sa mga pinakamagagandang hotel, at gumamit ng serbisyo sa mga sinasabing pinakamahuhusay na paliparan sa mundo. Ngunit ang nasaksihan ko sa Ninoy Aquino International Airport noong araw na iyon ay lubusang bumago sa aking 25 taong karanasan. Nagsimula ang insidente sa Royal Aircraft na lumipad mula sa kabiserang Madrid patungong Tokyo para sa isang opisyal na pagbisita, kasama ang reyna at 6 na matataas na tagapayo. Lahat ng schedule ay masusing pinlano, kabilang na ang isang piging kasama ang emperador ng Japan. Habang ang eroplano ay nasa himpapawid ng rehiyon, bigla itong yumugyog ng malakas. Inanunsyo ng kapitan ang isang emergency situation. Nagkaroon ng malubhang problema ang hydraulic system at kailangan naming lumapag agad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit na paliparan ay ang NAIA o 10 minuto na lang ang layo, habang ang Haneda Airport sa Tokyo ay 1.5 oras pa at mas malayo pa ang Osaka. Dahil sa kondisyon ng eroplano, ang Metro Manila ang tanging pagpipilian. Nang yumuko ako upang iulat ang sitwasyon, kumunot ang noo ng kamahalan, puno ng tensyon ang kanyang mukha. Isang tagapayo ang nagpakita ng malinaw na pagkadismaya. Sa aming pananaw noon, ang Pilipinas ay isang bansang Asyano na maaaring kilala sa turismo at pagkain, ngunit hindi isang bansa na may sapat na katayuan para sa isang opisyal na pagbisita ng isang maharlikang pamilya mula sa Europa. Ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Ang unang kamanghamanghang bagay ay nagsimula bago pa man kami lumapag. Ang boses mula sa Air Traffic Control Tower ng NAIA ay umalingaw-ngaw sa perpektong Espanyol. Karaniwan, saan man kami magpunta sa Europa, Ingles ang karaniwang wika, ngunit ito ay isang paliparan sa Asya na nakikipag-usap sa Espanyol at higit pa, ito ay may purong tuldik na Kastilyan. Ang proseso ng emergency landing ay naging napakabilis. Agad na inihanda ang runway at nakaantabay na ang mga truck ng bumbero at ambulansya. Ang paglapag ay hindi kapani-paniwalang makinis. Walang mag-aakala na ito ay isang emergency landing dahil sa sira ng hydraulic system. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano,
at ikinabit ang aerobridge. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa kahabaan ng pasilyo sa loob ng aerobridge, mahigit 15 na kawani na nakasuot ng formal na business suit ang nakahanay upang kami ay salubungin. Lahat sila ay magalang na yumuko at bumati sa matatas na Espanyol. Ang Pilipinong lalaki na nangunguna sa linya ay nagpakilala sa wikang Espanyol na walang bahid ng anumang pagkakamali. Siya ang pinuno ng Special Protocol Team ng NAIA at dati siyang diplomat na nadestino sa Madrid sa loob ng 7 taon. Maging ang paggamit niya ng mga royal honorifics ay perpekto. Isang marangyang sasakyan ang nakahanda para sa kamahalan at dito ay nakakabit ang sagisag ng Royal House of Spain. Naitanong ko sa aking sarili, paano nila naihanda ang lahat ng ito nang walang anumang paunang abiso tungkol sa emergency landing? Sumunod agad ang isa pang nakakamanghang bagay. Ang inihain na welcome drink ay sariwang buko juice na nakalagay sa mga niyog na masining ang pagkakaukit. Isang pampagana na kilala sa Pilipinas. Ang ganitong maalalahanin at pino na paghahanda ay labis na nakaantig sa aming lahat. Habang naglalakad kami patungo sa VIP area, nagpatuloy ang mga sorpresa. Ang mga pader sa kahabaan ng pasilyo ay pinalamutian ng mga larawan ng mga obra maestra at arkitektura ng Pilipinas mula sa mga painting ni Fernando Amorsolo, mga larawan ng marilag na Bulkang Mayon, hanggang sa mga sinaunang istruktura sa Vigan. Para kaming naglalakad sa isang maliit na museo ng sining ng Pilipinas. Ang proseso ng imigrasyon ay mas mabilis pa kaysa sa inaasahan sa isang espesyal na inihandang VIP area. Magalang na nagbigay ng direksyon ang mga kawani sa wikang Espanyol. Ang pag-check ng pasaporte ay wala pang 2 minuto, mas mabilis pa kaysa sa Barajas Airport sa Madrid. Sakto noon, isang hindi inaasahang alok ang ibinigay. Isang medical team na naghihintay ang nag-alok na magsagawa ng paunang pagsusuri sa kalusugan, sa dahilang maaaring nabigla kami sa insidente at nais nilang tiyakin na walang anumang problema. Ito ay isang uri ng pag-aalaga na hindi pa namin naranasan saan man sa Europa. Ang aming mga bagahe ay naasikaso na. Bawat maleta ay may nakakabit na name tag na maingat na isinulat kamay sa parehong Espanyol at Ingles, kasama ang sagisag ng maharlikang pamilya na formal na nakaimprenta. Hindi ko alam kung sino at kailan nila inihanda ang lahat ng ito. Ipinakilala rin ng pinuno ng protocol team ang hotel. Sinabi niya na sa Metro Manila, maraming hotel ang may mga royal suite na sadyang idinisenyo para sa mga maharlikang pamilya mula sa Europa na may mga kawaning nagsasalita ng Espanyol at mga kusinang dalubhasa sa lutuing Espanyol. Ipinaliwanag niya na ito ang mga hotel na madalas piliin ng mga maharlikang pamilya sa Europa. Paglabas namin ng paliparan, muli kaming namangha. Isang fleet ng 5 Mercedes Maybach, ang parehong modelo na ginagamit sa palasyo sa Madrid, ang nakahanay ng buong rangya. Bawat super ay nakasuot ng formal na damit at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan, nakahanda na ang pinakabagong issue ng mga pahayagang Espanyol at malamig na sariwang fruit juice. Lahat ay inayos nang hindi man lang namin hinihiling. Sinabi ng pinuno ng protocol team na nakatanggap sila ng kagyat na tawag mula sa Embahada ng Espanya at ang Pilipinas ay laging inuuna ang pagtanggap sa mga marangal na panauhin. Hindi ako makapaniwala na naihanda nila ang lahat sa loob lamang ng 40 minuto pagkatapos matanggap ang balita ng emergency landing. Nang umandar na ang sasakyan mula sa paliparan at pumasok sa Skyway, sa unang pagkakataon ay nagsalita ang kamahalan dahil ang tanawin sa labas ng bintana ay lubos na naiiba sa kanyang inaasahan. Mga nagtataasang gusali na magkakatabi, umaabot hanggang sa abot tanaw. Isang 6 na linya na expressway na perpektong napapanatili at isang abalang daloy ng mga mamahaling sasakyan. Ang infrastruktura ng lungsod na ito ay hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona at sa ilang aspeto ay mas nakahihigit pa. Nang tawirin ng sasakyan ang Ilog Pasig, lahat kami ay natahimik. Ang tanawin ng Metro Manila sa gabi ay nakamamangha. Ang mga ilaw mula sa matataas na gusali sa magkabilang pampang ng ilog ay nagliliwanag sa buong kalangitan. At ang mga tulay na tumatawid sa ilog
ay pinalamutian ng mga makukulay na ilaw. Isang tagapayo ang bumulong. Paano nakapagtayo ng ganitong lungsod ang isang bansang walang gaanong likas na yaman? Pareho kami ng tanong. Nang makarating kami sa sentro ng Bonifacio Global City, BGC, lalo kaming namangha. Isang konkretong gubat na nagpapaalala sa amin sa Manhattan sa New York. Ang mga kalye, kahit lampas na ng 9:00 ng gabi, ay maliwanag na parang araw. Ang mga tindahan ay bukas pa at puno ng tao. Ang mas nakakagulat ay ang mga kababaihan na malayang nakakapaglakad mag-isa sa kalye nang walang anumang bakas ng takot. Sa Madrid, ang isang babaeng naglalakad mag-isa sa gabi ay isang bagay na dapat pag-ingatan. Ngunit dito, tila ito ay normal. Ang hotel kung saan kami tumuloy ay muling nag-iwan ng malaking impresyon. Ang grand lobby nito ay hindi nalalayo sa karangyaan ng Hotel Ritz sa Madrid. Bukod dito, maraming kawani ang matatas magsalita ng Espanyol. Ang general manager ng hotel, isang taga-Barcelona na 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas, ang sumalubong sa amin sa perpektong Espanyol. Pagpasok namin sa Royal Suite, lahat kami ay napahanga. Ang tanawin ng lungsod sa gabi mula sa ika-6 na palapag ay hindi ka panipaniwala. Isang karagatan ng mga ilaw na umaabot hanggang sa kawalan, at ang daloy ng mga sasakyan sa ibaba ay parang isang ilog ng liwanag. Isang maringal na tanawin sa sarili nitong paraan, naiiba sa Paris o London, ang hapunan na inihain sa aming silid ang huling sorpresa. Ito ay isang perpektong piging ng mga putahing Pilipino na may impluwensyang maharlika mula sa malambot na lengua estofado hanggang sa sariwang kinilaw. Ang lasa ay kayang makipagsabayan sa anumang Michelin-starred na restaurant sa Europa. Ang head chef ay isang Pranses na nabighani sa lutuing Pilipino at mahigit 15 taon nang nagtatrabaho dito. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga nasaksihan ko sa loob lamang ng ilang oras ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ang perpektong pagtugon ng paliparan, ang mga kawaning nagsasalita ng Espanyol, ang kamangha-manghang infrastruktura ng lungsod, at higit sa lahat, ang dedikasyon sa bawat detalye ng kanilang pagtanggap. Sa loob ng 25 taon kong paglalakbay sa buong mundo, wala pa akong naranasan na ganito. At iyon pa lamang ang simula. Kinabukasan, may dumating na balita na aabutin ng 2 araw ang pagkumpuni ng eroplano. Napilitan kaming manatili sa Metro Manila. Nagpahayag ng pagnanais ang kamahalan na libutin ang lungsod sa hapon. Binisita namin ang St. Luke's Medical Center. Ipinakilala ito ng protocol team bilang isang nangungunang ospital na madalas puntahan ng mga maharlikang pamilya at mahahalagang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Nakarinig ako ng isang malakas na sigaw mula sa kabilang silid. Nang magmadali akong pumunta, nakita ko si Ginoong Jose Alvarez, isa sa mga tagapayo, na hawak ang kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Siya ay 72 taong gulang, may kasaysayan ng diabetes at alta presyon, namumutla ang kanyang mukha, pinagpapawisan ng husto, at hirap huminga. Malinaw na ito ay sintomas ng isang atake sa puso. Agad akong tumawag sa emergency hotline ng ospital at isang himala ang nangyari. Wala pang 3 minuto, isang emergency team na may 4 na miyembro ang dumating sa silid, dala ang kumpletong kagamitang medikal. Mabilis at propesyonal silang kumilos. Agad na ikinabit ang isang portable ECG machine at pinasut si Ginoong Alvarez ng oxygen. Ikinonekta ng babaeng pinuno ng team ang isang tablet sa kung saan at lumitaw sa screen ang mukha ng isang doktor. Nagpakilala siya bilang isang propesor sa kardiolohiya ng ospital at tinitingnan niya ang ECG data sa real time. Sinabi niya na ito ay isang matinding atake sa puso at kailangang dalhin agad sa ospital. Nag-alinlangan akong sabihin na kailangan naming kumonsulta muna sa personal na doktor ng maharlikang pamilya sa Espanya. Ngunit mariing sinabi ng babaeng doktor, "Nasa loob po tayo ng golden hour. Wala na po tayong 5 minuto. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, manganganib ang kanyang buhay." Ang kamahalan ng gumawa ng pinal na desisyon.
Magtitiwala tayo sa Ospital ng Pilipinas. Ang mga nasaksihan niya noong araw na iyon ay tiyak na nakaimpluwensya sa desisyong ito. Humagibis ang ambulansya palabas ng hotel at isa pang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Lahat ng traffic lights sa mga intersection sa unahan ay naging berde. Ito pala ay isang intelligent traffic control system na automatikong inaayos ang mga signal kapag may dumaan na emergency vehicle. 5 minuto lang, nakarating na kami sa ospital. Sa pasukan, isang team ng mahigit 10 doktor at nurse ang naghihintay. Tinawag nila ang pasyente sa kanyang pangalan at sinabing handa na ang lahat. Maaari na siyang dalhin agad sa Cardiac Catheterization Laboratory. Ang propesor, na nagsanay sa Johns Hopkins Hospital sa Estados Unidos, ang personal na sumalubong sa amin. Sinabi niya na tinipon niya ang team sa sandaling umalis ang ambulansya at natanggap na niya ang buong medical records ng pasyente mula sa Madrid. Tinanong ko kung paano niya nagawa iyon. Sumagot siya na humingi siya ng kagyat na tulong sa pamamagitan ng Embahada ng Espanya at natanggap ang lahat ng impormasyon sa pamamagitan ng isang International Medical Data Exchange System. Sa loob lamang ng 10 minuto bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng propesor na may isang coronary artery na barado, kaya hindi makadaloy ang dugo sa puso at kailangan nilang maglagay ng stent para palawakin ito. Ang buong pamamaraan ay tatagal ng mga 1.5 oras. Inanyayahan kami sa isang waiting room para sa pamilya. Nakakagulat na sa isang screen sa loob ng silid. Ang buong proseso ay live na ipinapalabas. Ipinaliwanag niya na ito ay isang patakaran ng transparency sa paggamot. Kung nais ng pamilya, maaari nilang panoorin. Ang tanawin sa loob ng operating room ay parang sa isang science fiction na pelikula. 6 na malalaking screen ang nakasabit sa isang pader at mga robotic arm na kontrolado ng artificial intelligence ang tumutulong sa mga doktor. Pagkatapos lamang ng 15 minuto, nabuksan na ang baradong artery at normal nang dumadaloy ang dugo. Ngunit napansin ng propesor na may isa pang artery na makitid ng 70% at kailangan din itong gamutin para maiwasan ang pag-ulit. Ang karagdagang proseso ay tumagal lamang ng 15 minuto pa. Nang ilabas ang pasyente mula sa operating room, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Si Ginoong Jose ay ganap ng gising at nakangiti. Ipinaliwanag ng propesor na dahil ang operasyon ay ginawa sa pamamagitan ng pulso, mabilis ang paggaling ng pasyente at makakalakad na ito sa loob ng 6 na oras. Sa tradisyonal na operasyon, kailangan niyang manatili sa ospital ng 3 hanggang 4 na araw. Ngunit dito, 2 araw lang na pahinga ay maaari na siyang umuwi. Ang gastos ay nakakagulat din, humigit kumulang 1.1 milyong piso, katumbas ng $20,000. Kung ang parehong paggamot ay gagawin sa Madrid, ang gastos ay maaaring umabot sa $100,000. Ang intensive care unit, ICU, ay mas marangya pa kaysa sa suite ng hotel. Maluwag, malinis, at may isang pader na gawa sa salamin na tanaw ang buong maringal na tanawin ng lungsod sa gabi. Ang pinakamaganda ay isang 3D hologram ng puso ng pasyente na lumulutang sa gitna, na ipinapakita ang tibok nito sa real-time. Isang AI ang magbabantay sa kondisyon ng puso. 24 milyan at agad na mag-aabiso sa medical team kung mayroong anumang hindi pangkaraniwan. Ang nurse na itinalaga sa kanya ay matatas magsalita ng Espanyol. Siya ay isang Argentinian na nagtapos sa isang kilalang universidad ng medisina at piniling magtrabaho dito dahil humanga siya sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Kinabukasan, isang team ng mahigit 10 espesyalista mula sa kardiolohiya, endokrinolohiya, rehabilitasyon, nutrisyon, at psikolohiya ang sabay-sabay na bumisita. Gumamit sila ng isang handheld ultrasound device para suriin ang mga internal organs sa halip na tradisyonal na stethoscope. Ang lahat ng data ay ipinapakita sa isang tablet para makita ng lahat ng doktor. Ipinakita ng endocrinologist ang blood sugar chart ng pasyente na kinokontrol ng AI sa pamamagitan ng isang continuous glucose monitor at isang automated insulin pump. Ipinakilala ng rehabilitation professor
ang isang cardiac physical therapy program gamit ang virtual reality technology. Sinuot ng pasyente ang VR goggles at naranasan ang pakiramdam na naglalakad sa isang magandang dalampasigan habang sa katotohanan ay naglalakad lang siya sa isang lugar. Automatikong inaayos ng AI ang intensity ng ehersisyo batay sa kondisyon ng pasyente. Ang pinakanakamamangha, ipinakita ng nutrition professor ang resulta ng genetic analysis ng pasyente na ginawa mula sa sample ng dugo na kinuha kagabi. Ipinakita ng resulta na mayroon siyang gene na mabagal mag-metabolize ng sodium. Kaya, isang low-sodium menu na idinisenyo para sa kanya ang inihanda. 3 araw ang lumipas. Si Ginoong Jose ay ganap ng magaling at maaari nang lumabas ng ospital. Ang bilis ng kanyang paggaling ay ikinagulat maging ng medical team. Bago umuwi, nagkaroon ng pribadong pagpupulong ang kamahalan at ang propesor upang magpasalamat at magtanong tungkol sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas at ang mga salik sa likod ng kanilang pag-unlad. Sumagot ang propesor. 30 taon na ang nakalipas. Ang Pilipinas ay napag-iwanan, ngunit namuhunan kami sa edukasyon, teknolohiya, at reforma sa sistema na laging nakasentro sa pasyente. Tahimik na sinabi ng kamahalan. Dapat itong matutunan ng Espanya. Dumating na ang araw ng aming pagbabalik, sakay ng eroplanong naayos na habang papunta sa NAIA. Sinabi ng kamahalan, ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa aking buhay. Ang emergency landing na tila isang kamalasan ay naging isang himala. Nang lumipad ang eroplano mula sa lupain ng Pilipinas, lahat kami ay tahimik. Isang tagapayo ang tumingin sa labas ng bintana at bumulong. Gusto kong bumalik dito. Gusto kong matuto pa. Pagdating sa Madrid Airport, daan-daang mamamahayag ang naghihintay. Ang kuwento ng karanasan ng kamahalan sa Pilipinas ay kumalat na sa buong Europa. Isang press conference ang agad na idinaos. Nagpahayag ang kamahalan. Nakatanggap ako ng isang napakahalagang karanasan mula sa isang bansa. Marami akong natutunan, lalo na sa kanilang sistema ng kalusugan at sa kabutihang loob ng kanilang mga mamamayan. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Nang tanungin ng isang mamamahayag kung totoong ganoon kaunlad ang Pilipinas, sumagot ang kamahalan. Kung hindi mo makikita ng sarili mong mga mata, mahirap paniwalaan. Ngunit ito ay totoo. Ang kanilang sistema ng kalusugan ay hindi nahuhuli sa Europa. 1 linggo ang lumipas, nagbigay ng talumpati ang kamahalan sa buong bansa. Ikinuwento niya ng tapat ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Marami tayong dapat matutunan sa kanila. Kailangan nating magkaroon ng mas mapagkumbabang saloobin upang matuto. Ang talumpating iyon ay lumikha ng isang malaking alon ng pagkabigla sa lipunang Espanyol. Agad na bumuo ang Ministry of Health ng isang grupo upang pag-aralan ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas at nagplano na magpadala ng mga eksperto doon upang mag-aral. Sariwa pa rin sa aking alaala ang 3 araw na iyon. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang insidente ngunit nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang saganang likas na yaman, kung mamumuhunan sila sa tao, pauunlarin ang teknolohiya, at magsisikap ng walang tigil, kaya nilang bumuo ng isang dakilang bansa. Ang emergency landing noong araw na iyon ay hindi isang kamalasan, kundi isang himala na nagpakilala sa amin sa isang dakilang bansang nagngangalang Pilipinas. At ang karanasang iyon ang naging simula ng pagbabago sa Espanya. Madalas pa ring sabihin ng kamahalan na balang araw, nais niyang bumalik sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, bilang isang opisyal na state visit, upang lubos siyang matuto. Hinihintay ko rin ang araw na iyon. Nais kong muling maranasan ang kamangha-manghang bansang iyon, at nais kong makita kung gaano nakalayo ang narating ng Pilipinas.